Thank you for coming and Happy New Year. Happy New Year. Ang kasaganaan ng taon ay patuloy na maranasan ng bawat isa. And we need to believe sa declaration po natin ngayong araw na ito. The Bible says in Job 22:28, you will decree or declare a thing and it shall be established into your life. Alam mo nang ideklara natin, pinapaniwalaan, sinasampalatayanan, mangyayari ito. Amen? Praise the Lord. Masaya po ba kayo? Ako ay masaya sapagkat ang Panginoon ay nangusap sa akin at and we have this declaration for this year 2026. Ngayong araw nito sa ating pagpasok sa taong 2026, hindi lamang po tayo humahakbang o pumapasok sa isang panibagong taon. Tayo po ay humahakbang, we are stepping into a prophetic season defined by God Himself. Tayo po ay pumapasok sa isang itinakdang panahon na ang Diyos mismo ang maghahayag. Mga kapatid, ngayong umaga, nais kong sabihin sa inyo, ang ibig sabihin ng prophetic season, it refers to a distinct period of time in which God emphasizes specific purposes, priorities, and movements according to His redemptive plan. Pagka sinabing prophetic season, ito po mga kapatid ay tumutukoy sa isang natatanging panahon, itinakdang panahon na kung saan binibigyang diin ng Diyos ang kanyang mga tiyak na layunin. Maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Panginoon. Magkaroon ka ng tinatawag na clear sense of His purpose in your life. At yung prioridad ng buhay, kung ano yung magiging priority mo sa taong ito. At yung pagkilos ng Diyos, yung movement ng Panginoon, yung galaw ng Diyos. So it is not just merely a calendar season, but a spiritually defined time frame marked by divine intention. Hindi lamang po ito, mga kapatid, pagbabago ng taon o pagtingin sa kalendaryo sa panibagong taon. Kundi ito isang panahon na itinakda. Tayo po'y pumapasok sa isang panahon, sa isang taon na itinakda ng Diyos. Na kapag ito itinakda ng Diyos, makatitiyak ka na ikaw ay sasamahan ng Panginoon. Na ikaw ay ingatan ng Diyos. Na ang Diyos nakatingin sa iyo. At ikaw ay kanyang patnunubayan. Na mayroong aktibong pagkilos ng langit o ng banal na Espiritu. Ngayong araw, hindi lamang po tayo tumatawid sa panibagong taon. Ng taong 2026, tayo po ay pumapasok sa isang prophetic season o dun sa itinakdang panahon na mismong ang Diyos ang nagtakda. Siya ang nagtakda. The year 2026, mga kapatid, ito po ay nagdadala ng isang prophetic season with a clear prophetic signs na mayroong tanda ang Panginoon. Kaya napakaganda na tayo po'y nakaugnay sa Panginoon upang ipaalam ng Diyos sa iyo, ipaunawa ng Diyos sa iyo kung ano yung kanyang gagawin. This year 2026 carries a prophetic season with a clear prophetic signs. Kaya po yung number 26, napaka-significant po nito. Napakahalaga po ng number 26. Ang number 26, mga kapatid, ay nagre-represent ng pangalan ng Diyos. Makinig po kayo mabuti. The strongest biblical meaning of number 26 comes from Hebrew gematria. Pagka sinabing gematria or gematria, it is a numerical value of letters. Kaya yung number may value ito, may kahulugan ito. Napaka-significant po ng taong 2026. Kaya tayo po,
hindi lamang po tayo nagbabago ng panahon, ng taon. Tayo po ay pumapasok sa isang panahon na itinakda ng Diyos, na ang Diyos ay nakasubaybay sa atin. The sacred name of God is Yahweh. Y-H-W-H, Yahweh or Jehovah. Yahweh. Na kapag ito ay kinalculate, binilang natin, yung letter Y sa Hebrew ay Yod, na ang equivalent niya ay number 10. Yung H or Hey ay number 5. Yung Wow or Vow is number 6. And Hey again is number 5. Na kapag tinotal natin, 10 plus 5 plus 6 plus 5 equals 26. Yun yung pangalan ng Diyos. Kaya ang 26, it represents the name of God, the name of Yahweh. YHWH, the name of God. Nang total number niya is 26. The name Yahweh or Jehovah is God's personal covenant name. Personal name ito ni Lord. Covenant name ito ni Lord. Na nireveal niya kay Moses, nang si Moses ay pinadala niya, isinugo niya para iligtas ang bayang Israel. Para maalis ang bayang Israel sa pagkakalipin. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang personal na pangalan. At ang kanyang personal na pangalan ito, yung kanyang tinatawag na covenant name. That is the name Yahweh. It says in Exodus 3 verse 14, God said to Moses, I am who I am. Ako, yaong ako nga. The name of God is I am. And He said, thus you shall say to the children of Israel, ito sasabihin mo sa bayang Israel, I am has sent me to you. Ako, yaong ako nga, nagsugo ng aking sarili sa iyo. Ipinadala, isinugo ng Diyos ang kanyang sarili, ni-reveal niya ang kanyang sarili, hinayag niya ang kanyang sarili kay Moses at sa bayang Israel. By that name, I am. Now listen carefully mga kapatid. The name I am is Yahweh. YHWH. Yahweh meaning, He is the self-existent one. The ever-present and faithful to His covenant. The eternal and unchanging God. That is the meaning of the name Yahweh, I am. Self-existent one. Lahat na nag-exist ay nag-exist dahil sa Kanya na self-existent. He is the source of life. He is the unchanging God. Now again, listen carefully. In English alphabet, the word God, when calculated, is also 26. G is 7. O in our alphabet, English alphabet, is number 15. And D is number 4. And the total is what? 26. The name of God. The number 26 represent the name of God. Sa kasulatan, ang pangalang ng Diyos o God is Elohim, meaning the mighty one, the supreme, powerful being. He's the mighty one. Siya yung nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya yung lumikha ng langit at ng lupa. He's the creator. God is the source of life. Siya ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na meron ka. Amen? Siya yung lumikha sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. Amen? He's the source of life. And He is the object of our worship. That is why we worship God.
So biblically, the number 26 symbolizes the name of the Lord, the name of Yahweh. It symbolizes God's presence and covenant faithfulness. It symbolizes divine authority and sovereignty. God is sovereign. Pinakamakapangyarihan, pinakamataas sa lahat. Nakaupo siya sa pinakamataas na luklukan o sa kanyang trono. Yan ang nakita siya ni Isaiah, I saw God high and lifted up. Napakatayog, napakataas, napakamakapangyarihan. God revealing Himself as the I am. He is the I am. That's why Jesus said, I am the life, I am the truth, I am the bread of life. And He said, before Abraham was I am. So the self-existent one is the I am. God is the source of life. And God's name speaks of His presence and power. Kaya yung pangalan ng Diyos, ito ay nangungusap ng kanyang presensya. Na kapag binanggit mo yung pangalan ng Diyos, then His presence will manifest. His power will manifest. That is why we said, and we say, we declare, in the name of Jesus. God's name speaks of His presence and power. Therefore, the number 26 points to God's unchanging nature. In this year 2026, God wants to show Himself, to reveal Himself, that He is God and He has that unchanging nature. Number 26 points to God's faithfulness to His promises. Number 26 points to God's active involvement in redemption history. That's why sinabi natin kanina na hindi lamang po tayo nagbabago ng kalendaryo o nagbabago ng taon. Pumapasok tayo sa isang prophetic season, sa isang panahong itinakda na nais ng Diyos. Siya ang manguna. Siya ang may taas. Siya ang maghari sa iyo. Siya ang magbigay ng gabay sa iyo. So this year, 2026, is a season where God is making His name known. Sa taong 2026, nais ng Diyos na ang kanyang pangalan ay may pakilala sa lahat ng tao. To make Him known. To make His name known. Establishing His authority. Na maitatag yung kanyang authority sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, sa iglesyang ito, sa bawat pamilya, sa ating community. And for us, aligning His people under His divine will. Na maiayon ng kanyang bayan tayo doon sa kanyang kalooban. At magkaroon tayo ng covenant partnership sa Kanya. So this points to divine alignment to God's will. Magkaroon tayo ng banal na pag-ayon sa Kanyang kalooban sa taong 2026. Maging kapartner natin ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Maging kapartner mo ang Diyos sa iyong pamilya, maging kapartner mo ang Diyos sa iyong business, maging kapartner mo ang Diyos sa lahat ng iyong gagawin. It points to partnership with God's work. Pakikipag-ugnayan sa gawain ng Diyos. And it points to great harvest that comes in obedience to God's word. Pag-ani, pagpapala, dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. The calendar says today is January 4, the first Sunday of the year 2026. But heaven is declaring not just a date, but divine alignment, partnership, and harvest.
Kasi ang taong 2026 ay taon na dapat kilalanin natin ng Diyos. I-recognize natin. 26 speaks of His name. It represents His name. Na ang pangalan ng Diyos ay mahayag sa atin. Na ating sambahin ang pangalan niya. That's why we say in our prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Sambahin ang iyong pangalan. When we worship Him, when we align ourselves to Him, na umaayon tayo sa Kanya, sa Kanyang kalooban, then ini-extend niya yung Kanyang paghahari, yung Kanyang kapangyarihan. So our prophetic declaration and focus for this year, ito yung ating declaration, ito yung focus natin na from this day, January 4, until the last Sunday of the year, 2026. Ang ating declaration, ang focus natin is this, that 2026 is a divinely appointed year of alignment. That we need to align ourselves to God's will. Why? Because He is the source of life. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin. Ano mang kailangan mo, mayroong pinagmumulan at ang pinagmumulan ay ang Diyos na makapangyarihan. That's why we need to align ourselves to Him. We need to be in partnership with God. Dahil kapag hindi mo naging kapartner ng Diyos, hindi ka umayon sa kalooban ng Diyos, then mali-left behind ka. Wala ni isa man sa lugar nito gusto natin na ma-left behind. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Maiwanan. Gusto natin lumago tayo. Gusto natin pagpalain tayo. Gusto natin maging malakas tayo, malusog. Gusto natin na makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. So dahil gusto natin yung we need to align ourselves to God. Because 2026 is the year of alignment. We need to align ourselves to God. Umayon tayo sa kalooban ng Diyos. Makipag-partner tayo sa Kanya para magkaroon ng harvest. Great harvest. Kung nais natin yung matinding pagkilos ng Diyos, kinakailangan talagang i-align natin, i-ayon natin yung sarili natin sa Diyos. Kasi siya yung pinagmumulan ng lahat. Wala tayo kung wala ang Diyos. Amen? Jesus said, you are nothing without me. And you are somebody with Jesus. Amen? You are powerful because of the Lord Jesus. Because of God. So as we begin this year, 2026, God is calling us, ang Diyos na nanawagan sa isang prophetic season, sa isang itinakdang panahon, for us to align ourselves to His will. Na tayo po ay umayon sa kalooban niya at tayo po ay gumalaw, kumilos na makipag-partner tayo sa Diyos para maranasan natin yung harvest. Maranasan natin yung maraming tao makakilala sa Panginoon. And so today, I will preach a prophetic New Year message for the first Sunday of the year 2026. And this will become our focus and commitment for the whole year. So our message today, the title is this, Alignment and Partnership with God for Great Harvest in 2026. Sino gusto ng pagpapala ng Diyos? Sino gusto ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos? Sino gusto makaranas ng himala sa kanyang buhay? Mayroong himala, may pagkilos ng Diyos. At nangyayari yon kapag ka naka-align ka sa Kanya. Nakaayon ka sa Kanyang kalooban. At nakipag-partner ka sa Kanya. Kaya ang pinakamataas na partnership ay yung partnership natin sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Pag nakipag-partner ka sa Diyos, hindi ka matatalo. Panalo ka. Kapartner mo ang Diyos, wala kang puhunan, pero siya ang magbibigay sa iyo ng lahat ng pagpapala, lahat ng katugunan, sa lahat mong pangangailangan. There is a great harvest. There is a great blessing for this year 2026 when we align ourselves with God and in partnership with Him and of course with one another. So our text today is in John chapter 4, verse 34 to 35. It says, Jesus said, my food
is to do the will of Him. Ang aking pagkain, sabi ng Panginoong Hesus, ay ang gawin ang kanyang kalooban na nagsugo sa akin. And to finish His work, tapusin yung kanyang gawain. And verse 35, He said, do you not say there are still 4 months, and then comes the harvest? Hindi ba sinasabi niyo may 4 na buwan pa bago magkaroon ng pag-ani? Pero sabi ng Panginoong Hesus, behold, I say to you, look at the fields, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Sabi ng Panginoong Hesus, tumingin kayo. Tumingin kayo. Sapagkat sila ay handa na sa pag-ani. So the question today, the big question is this. Ano ba yung nire-reveal ni Lord sa atin? Ano yung inahayag ng Panginoon sa atin? Amen? What is God revealing to us? For the first Sunday of this year 2026, ano yung gustong ihayag ng Panginoon sa'yo? Ano yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo personal? Nang nireveal ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses, nireveal niya ang kanyang sarili personal kay Moses. Tayo bilang mga anak ng Diyos, ang Diyos hinahayag niya ang kanyang sarili personal. So what is God revealing to us in this year 2026? Ano ang kanyang hinahayag? First, God is revealing a season of divine alignment. Praise the Lord. Ang Diyos ay naghahayag ng isang itinakdang panahon ng banal na pag-ayon sa kanyang kalooban. Bakit natin ito sinasabi? Kasi yung 26 nagre-represent ng pangalan ng Diyos. 26 talks about Yahweh. 26 speaks about God, the source of all things. Siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. Hindi ang pamilya mo, hindi ang tatay mo, hindi ang nanay mo, hindi yung taong may pera. Ang Diyos. Amen? Ang Diyos, ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Siya ang pinagmumulan. And therefore, we need to align ourselves to Him. So God is revealing something in this season, prophetic season, for us to be divinely aligned with Him. Now, a season of divine alignment is this. It is a divinely appointed period when God brings His people into right position, right timing, and right mindset. Ano ibig sabihin ng season of divine alignment? Ito ay panahon ng banal ng pag-ayon sa kalooban ng Diyos, na kung saan inilalagay ng Diyos ang kanyang mga anak o ang iglesia, ang mga taong sumasampalataya sa Kanya, sa tamang position, right position, right timing, right mindset. Kaya nga, di ba, sa eskwelahan, yung mga nag-aaral, ako, nung bata ako sa school, laging sinasabi ng teacher namin, keep right. Sa mga estudyante, di ba? Alam niyo yun. Diba? Keep right. Ano ibig sabihin ng keep right? Manatili ka sa kanang. Anong symbolism sa atin nun? Manatili ka sa tamang posisyon ng buhay. Manatili ka doon sa tamang pagkakataon ng buhay. Manatili ka sa pagkakaroon ng tamang kaisipan para ikaw ay mamuhay ng isang tamang pamumuhay. It's about synchronizing hearts, decisions, relationships, and actions with God's will, with His will. So His purposes can be fulfilled with clarity, power, and lasting fruit. Ibig sabihin, iniaayon mo yung puso mo, yung mga decision mo, yung ugnayan mo, yung relasyon mo, ayon sa mga pagkilos natin o pagkilos mo sa kalooban ng Diyos. Inilalagay mo yung sarili mo sa kalooban ng Diyos. Inilalagay mo ang sarili mo sa sentro ng kalooban ng Diyos for you to experience His purposes to be fulfilled in your life. Mangyari sa iyo yung kanyang mga layunin. Magkaroon ng kaliwanagan sa iyo. Yung kanyang kapangyarihan, maranasan mo.
Magkaroon ka tinatawag na lasting fruit. Sino ngayong umaga gusto meron kang bunga ng pangmatagalan? Hindi nawawala. Pagpapalang nananatili, hindi nawawala. So you need to synchronize. Itugma mo, iayon mo, iayos mo yung puso mo, yung mga desisyon mo, yung iyong pakikipag-ugnayan at mga pagkilos sa kanyang kalooban. Nagigets po ba natin? And divine alignment is being in the right position, right timing, mindset according to God's will and purpose. Yun ang ibig sabihin ng divine alignment. God is revealing us a prophetic season of being in this divine alignment. Kailangan nasa maayos tayong relasyon sa Panginoon. Kailangan nasa maayos kang ugnayan sa Panginoon. Kailangan nakaayon ka sa kalooban ng Panginoon para masalo mo lahat ang pagpapala ng Diyos. Masalo mo, maranasan mo yung kapangyarihan niya sa iyong buhay. Kaya nga sa amin, sa larong basketball, pag naglalaro ka ng basketball, kinakailangan tama yung position mo. Tama yung timing mo sa pagsalo ng bola. Kuha mo yan kapag nasa tamang position ka. Same in our spiritual life. When you are in the right position, having that right mindset, magigets mo yung right timing sa buhay mo. It's about synchronizing your heart, your decision, relationship, and actions with God's will. Yun ang divine alignment. Inaayon natin yung sarili natin sa Kanya. Ang puso natin, gawa natin, decision natin, mga patutunguhan natin, yung journey ng buhay mo, dapat nakatugma, nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pag wala ka sa kalooban ng Diyos, hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Tingnan natin ang Panginoong Hesus sa John chapter 4, verse 34. Salamat sa electric pan na naka... Jesus said, "My food is to do the will of Him who sent me." Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban niya, gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Kaya nga, remember yung sinabi ni Lord sa Exodus 3:14, sabi niya, I am who I am. I am He who sent you. So ang Panginoong Hesus, right now, pinadala siya ng Ama. Naghiwalay ba ang Diyos at ang anak? Hindi po. Magkaisa, siya pa rin yung pinadala niya. Jesus said, "My food is to do the will of Him, of the Father, who sent me." Now, listen carefully. In biblical language, food represents what sustains life. Pagka sinabing pagkain, talagang kailangan mo ng pagkain. Tama? Kasi ang pagkain nagsusustain ng buhay. Pag hindi ka kumain, ano nangyari sa'yo? Manghihina ka, manlalata ka, manlulupaypay ka. Kasi ang pagkain nagsusustain, nagpapalakas, nagbibigay ng energy. Food represents what strengthens and satisfies. Ang pagkain ay nagpapalakas at nagbibigay ng satisfaction. Kaya nga ngayong umaga, ngayong araw, yung mga nakita nating bago magpasko ng mga kapatiran at bago magbagong taon, mga slim pa ng konti. Ngayon cute na. Di ba? Medyo lumapad tayo ng konti. Ako nga hirap na hirap ako na mailagay ko yung sinturon ko Bakit? Kasi ito yung panahon na
na puro pagkain. Di po ba? Ang sarap kumain. Food sustains, food strengthens, food satisfies. Food represents what one depends on daily. Kaya tayo nagtatrabaho. Tama? Dahil gusto mong bumili ng masarap na pagkain, makakain. Pag hindi ka nagtrabaho, walang income, hindi mo mabibili yung gusto mong pagkain. Tama? So napakahalaga ng pagkain. At ang sabi ng Panginoon, ang pagkain ko, gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. So in reality, the Lord Jesus is saying, what sustains me, what strengthens me, or what gives me strength and fulfillment is not bread, but obedience to the Father's will. So yung nagsusustain sa Panginoong Jesucristo, ang nagpapalakas sa Kanya, hindi tinapay, hindi pagkain. That's why He said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So sabi niya, ang pagkain ko, ganapin ang kalooban ng Ama. Yun nagpapalakas sa akin. Kaya nga tayo, meron tayong prayer and fasting. Ano po? Meron tayong 7 days prayer and fasting. Magsisimula bukas. Magtatapos ng Sunday. Start ng 5, tapos 11, Sunday. For what purpose? Para ma-i-align natin ang sarili natin sa kalooban ng Diyos. Para ma-strengthen tayo spiritually. Magkaroon ng sustenance sa atin spiritually sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ang aking pagkain, ganapin ang kalooban ng Diyos. Kasi yun ang nagpapalakas sa akin. Yun ang nagpapatatag sa akin. Yun ang nagbibigay sa akin ng energy. At kung gusto mong ma-energize ka, mapalakas ka, gawin mong pagkain ang kalooban ng Diyos. Amen? Can we give Him that praise? You see, in this text, in this verse, the Lord Jesus did not act independently. Ang Panginoong Isus hindi siya gumagalaw, kumikilos na malayo sa kalooban ng Diyos, ng Ama. He moved in perfect alignment with the Father's will. Ang bawat galaw niya ayon sa kalooban ng Ama. That's why He said in the Garden of Gethsemane, Father, not my will, but your will be done. Kasi yun ang kanyang pagkain. Ang kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Yun ang nagbibigay sa kanya ng sustenance. That's why, for this year 2026, God is saying, I am aligning my people according to my will. Sinasabi ng Panginoon ito, ina-align niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak sa kanyang kalooban, sa kanyang mga pamamaraan, sa kanyang timing. This is a year 2026, where misalignment will be corrected. Kasi may mga Christian, may mga believer, kala nila naka-align sila kay Lord, pero misalign sila. Paano malamang misalign sila? Kasi sarili nila ang nasusunod. Yung gusto nila ang nasusunod. Hindi si Lord. Tinanggap nila si Jesus Christ na Panginoon, Lord. Pero hindi si Lord ang nasusunod sa kanila. Kaya sabi ni Lord, you call me Lord, Lord, and yet, hindi niyo sinusunod yung aking pinag-uutos. So when we make Him Lord, we need to align ourselves to His will, tulad ng ating Panginoong Hesus. This year, yung mga misalignment sa buhay natin, pag sinabing misalignment, you're just going to the flow, pero walang favor ni Lord. Hindi nakangiti ang Panginoon. This year, 2026, this is a year where distractions will be exposed. Expose natin yung mga distractions. Ano ba yung nagpapagulo sa iyo? This is a year where divine order will be restored.
na yung order, yung banal na utos ng Panginoon ang siyang mahayag. So God is revealing that alignment to His will is the key to acceleration of His work. When you are aligned, kapag ikaw ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, mabilis ang kilos ng Panginoon. Mabilis ang galaw ng Diyos sa iyo. Mabilis ang katugunan sa lahat ng iyong mga panalangin kapag ka naka-align ka. Kaya magtataka ka, bakit siya biniblas? Bakit siya palaging maayos, masaya ang buhay? Kasi naka-align siya. Pwede rin namang binibless, pero wala sa alignment ni Lord. The day will come. Magbibigay sila ng sulit sa Panginoon. Pero mas maganda, di po ba, na pinagpapala ka, masaya ang buhay mo, payapa ka dahil naka-align ka, nakaayon ka sa kalooban ng Diyos. Amen? At kapag nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos, protected ka. Iingatan ka niya. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Amen. So ano ang kailangan mai-align natin sa Panginoon for this year 2026? What must be aligned in 2026? Una, ang dapat mai-align natin sa Panginoon, mai-ayon natin sa Kanya. Puso. Para sabi sa katabi mo, yung puso mo. Ayan, yung kalooban mo. Kung ang ating puso ay naka-align sa Diyos, nakatuon sa Diyos, nakaugnay sa Diyos, nakaayon sa kalooban ng Diyos, mararamdaman mo kung ano yung gusto ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, gugustuhin mo. Yung minamahal ng Diyos, mamahalin mo. Yung kinakaayawan ng Diyos at ayaw ng Diyos, magiging ayaw mo. Amen? Bakit? Kasi magiging close kaya. Diba kapag kami kaibigan ka, close kaya, yung gusto niya, nagiging gusto mo na rin. Diba? Yung mga likes niya, likes mo na rin. Yung mga dislikes niya, dislikes mo na rin. Yung mga pina-follow niya, pina-follow mo na rin. Bakit? Kasi close kaya. At tandaan nyo, pagka close kayo ni Lord, kung ano yung mga likes ni Lord, magiging likes mo rin. Amen? Kung ano yung nais niya, magiging nais mo rin. Tandaan natin ang nais ng Panginoon. Maligtas yung kaibigan mo. Maligtas ang mahal mo sa buhay. So in order for you to experience the goodness of God, align your heart to Him. That is the first. Puso mo. Pakisabi sa katabi mo, yung puso mo. Yung kalooban mo. Ayan. Ipasakop mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Can we give Him that praise? Pangalawa na dapat nating iayon sa Panginoon sa taong 2026 ay yung ating vision. Yung ating paningin. Yung ating pananaw sa buhay. In other words, it is our vision. John chapter 4 verse 35, Jesus said, "Behold, I say to you." Jesus saying in a personal way, He said, "I say to you." Hindi niya lamang ito sinasabi sa kanyang mga alagad, na personal na kausap niya. Sinasabi niya ito sa iyo bilang anak niya. Sinasabi niya sa ito bilang sumasampalataya sa kanya. Jesus is saying to you in a personal way, "I say to you." Sinasabi ko sa iyo, lift up your eyes. Imulat mo ang iyong mga mata. Buksan mo ang iyong mga mata. Tumingin ka sa bukid. Tumingin ka sa parang. Tumingin ka sa fields. For they are already white for harvest. Tumingin ka sa mga tao. They are already white for harvest. Diba pagka tinignan mo mga tao, mukha silang masaya, pero malungkot sila. Mukha silang okay, pero hindi sila okay. Because deep inside, merong sadness. Hindi si Lord ang namamahala sa kanila. Sarili nila namamahala sa kanila. So this year, 2026, God is restoring spiritual vision for you to see people who need of salvation. Makita mo yung mahal mo sa buhay, kailangan nila ng kaligtasan. Ang mga kaibigan mo, kailangan nila ng kaligtasan. To see people who need of salvation, not problems. Makita mo yung mga tao na kailangan nila ng kaligtasan.
Hindi sila maging problema. Ma-restore yung spiritual vision to see opportunities, not obstacles. Makita mo yung mga pagkakataon, hindi yung mga hadlang sa bawat pagkakataon. Makita mo, ang daming opportunities, ang daming pagkakataon. Hindi yung mga sagabal, kundi yung mga pagkakataon. Mabuksan ang yung mga mata. I pray that the eyes of your understanding be opened. That the Holy Spirit will enlighten your spiritual eyes. For you to see, for you to understand the needs of people around you. Makita mo yung kanilang pangailangan. Makita mo yung pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Makita mo yung pagkakataon na may panalangin sila. Makita mo yung pagkakataon na may padama mo sa kanila, ma-extend mo sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Kailangan ng tao ng pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos nasa iyo. Huwag nating kimkimin. Huwag natin itago. God is restoring spiritual vision to see harvest, not hardship. Makita natin yung pag-ani. Makita natin yung mga tao na kailangan na ng kaligtasan. Hindi yung paghihirap. And third, na dapat maging align tayo o nakaayon tayo sa kalooban ng Panginoon is our priorities. Ano ba yung priority mo sa buhay? Ano ba yung una sa'yo dapat? You see, alignment means moving from comfort to calling. When you are aligned to God's will, kapag ikaw ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, alam mo kung ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya at gamitin niya o maging komportable lamang. O maging mascom. Ano yung mascom? Mas komportable sa bahay. Mas komportable sa kanyang paglalaro. Mas komportable na walang ginagawa. Ganun eh. Kapag hindi properly aligned to God's will, sarado isip, sarado buhay. Komportable na lamang sa kanyang ginagawa. Sa halip na tumugon sa panawagan ng Diyos. Mga kapatid, may panawagan ng Diyos. Kaya nga ito ay prophetic season natin ito. 26 represents the number of God. And God is the source of all things. He is the all-powerful one. And we need to align ourselves to Him. We need to align our hearts to Him. We need to align our vision to Him. Our priorities sa Kanya. Because alignment means moving from convenience to commitment. Yung iba gusto convenienteng buhay. Okay na ako dito, pastor. Pati natin, papasyal-pasyal sa simbahan, walang commitment. Hindi yan ang panawagan ni Lord. Ang panawagan ni Lord, magkaroon ka ng pagtatalaga. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, kanina nakaupo ako dyan, nakita ko rito, ako'y natuwa sa mga kabataan na nagpasimula ng pagsamba sa atin sa year 2026. God bless you. Diba? Ang sarap na makakita ng mga kabataan kasi kayo po ang buhay. Kayo ang panibagong dugo sa iglesyang ito, sa gawain ng Panginoon. Kayo yung panibagong buhay. Kaya nga sa pamilya, kapag may bata, masaya. Pag walang bata, malungkot. Kaya kami masaya dahil may bata sa amin. Masaya ako sa church pagka maraming bata. Kaya, it's not just about being convenient. It's about commitment. Magtalaga tayo sa Panginoon. Alignment means moving from self-preservation to soul salvation or soul winning. Huwag natin preserve yung sarili natin. Kundi tayo ay mag-win ng souls. Magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Bakit? Kasi ang tibok ng puso ng Diyos, kaluluwa, tao, ang sigaw ng damdamin ng Diyos. That's why when Jesus was on the cross, ang nasa isip niya magligtas.
Ang nasa isip niya magpatawad. Kaya sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At yung makasalanan, nakasama niya doon sa krus. Masamang tao yun. Pagnanakaw yun. Pero sinabi sa kanya, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako, Panginoon. Sabi niya ngayon din, sasama kita sa paraiso. Pinatawad niya. Pinagaling niya. Hindi naka-attend ng church yun. Hindi na-baptize yun. Hindi na ipanalangin yun na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Hindi siya nakarinig ng gospel. Kasi yung gospel nasa tabi niya. Ang mabuting balita nasa tabi niya. Ang kaligtasan ay ibinigay sa kanya pagkamat siya'y makasalanan. Kaya mga kapatid, hindi dahil lang isang tao makasalanan at sasabihin ng iba, wala nang pag-asa. Hindi po. Hanggat nabubuhay ang tao, may pag-asa, may kagalingan, may kaligtasan. Kaya ako po, hindi ko pinapanalangin na ang mga kurap o mga kurakot ay mamatay. Hindi ko pinapanalangin. Masama yan mga kapatid. Na ipanalangin nating mamatay ang kapwa natin. Huwag natin gawin yan. It's a curse. Sumpa yun. Ipanalangin natin na mabuksan yung isipan nila. Makilala nila ang tagapagligtas. At mabago ang buhay nila. Purihin ang Panginoon. Dahil ako po na nakatayo sa inyo ay dating hindi tama ang buhay. Masama ang buhay ka. Lumaki ako masama. Lumaki ako sa bisyo. Lumaki ako na ang pag-iisip ko masama. Pero pinatawad ako ng Diyos. Kinahabagan niya ako. Kaya ako na nakatayo sa inyo ay habag ng Diyos. Habag ako ng Diyos. At ngayon, sa taong ito, 2026, nais niya, tayo ay magpatuloy sa Kanya, gamitin niya. Mga kapatid, without alignment, even good works or efforts can produce limited results. Pag walang alignment, pag hindi ka nakaayon sa kalooban ng Diyos, walang malaking resulta. Tandaan natin sa sabi ng Proverbs 3 verse 6, sabi diyan, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Sa lahat ng iyong ginagawa, acknowledge mo ang Diyos. I-recognize mo ang Diyos that He is the source of your blessings. He is the source of your healing. He is the source of your provision. He is the all-powerful one. The God who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to His power that works in us. Amen? Can we give Him that praise? The all-powerful one. The self-existent one. And He is the one who will provide. He is the one who will protect you. He is the one who will be with you wherever you go. So, ano nire-reveal ng Diyos sa atin? Ano inayag ng Diyos sa atin? God is revealing a season of divine alignment. At pangalawa, God is revealing a season of divine partnership. Since makapangyarihan siya, makipag-partner tayo sa Kanya. Amen? Makipag-partner tayo sa Diyos. Nung nakipag-partner ako sa Diyos ang edad ko, 18 taon. This year, 2026, magse-celebrate ako ng 40 taon ng aking partnership sa Diyos. And I am forever grateful because of the mercy of God in my life. So we need to have this divine partnership. Ang Diyos ay naghahayag ng isang itinakdang panahon ng banal na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Now, a season of divine partnership refers to a God-ordained period in which God calls His people into active commitment with Him to accomplish His purposes on earth.
Ito ang panahon ng banal na pakikipag-partner sa Diyos ay tumutukoy sa isang banal na itinakdang panahon kung kailan tinatawagan ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak na makipagtulungan sa Kanya, makipag-ugnayan sa Kanya, ng aktibo, maging aktibo tayo sa Kanya upang maisakatuparan ang Kanyang layunin sa buhay natin. Kapag nakipag-alyansa ka sa Panginoon, nakipag-ugnayan ka sa Diyos, nakipag-ugnayan ka, nakisama ka sa Panginoon, mahayag sa iyo yung plano niya. Ang divine partnership, unlike divine alignment, it emphasizes working together with God. Unang-una, maganda na naka-align tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? And second, tayo ay naka-partner sa Kanya. Na tayo ay nakikisa sa Kanya, it emphasizes working together with God. Na tayo ay nakikipagtrabaho sa Diyos. Nakasama natin ang Diyos na gumagawa. Na tayo ay nakikipag-participate sa Kanyang mga plano. Sharing in His mission. Paglahok natin sa Kanyang mga plano, pagiging bahagi sa Kanyang pagmimisyon at pakikisama sa Kanya upang magbunga ng espiritual na pagbubunga. This is partnership. Pinakamatinding partnership ay yung kapartner mo ang Diyos. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 4, verse 34, Jesus said, "My food is to do the will of Him who sent me." And He said, "And to finish His work." Dito kitang-kita natin yung partnership ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Tapusin yung gawain. Ano itong gawain na ito? Ito yung gawain ng pagliligtas ng tao. Ito yung gawain na ang tao madala sa kaharian ng Diyos. Kaya remember, sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14, sabi niya, huwag kayong mabahala. Huwag kayong maguluhan. Magtiwala kayo sa Ama, magtiwala din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Imagine, sa lugar ng kanyang Ama, maraming mga tahanan. Maraming mansion. Sa kanyang kaharian, maraming magagandang tahanan. At sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi ganon, hindi ko nagsasabihin sa inyo. Pero sabi niya, babalik ako. Kasi paghahanda ko kayo ng magandang tuluyan. Sinasabi niya sa mga kapartner niya. Sinasabi niya sa mga sumasampalataya sa Kanya, ito yung gawain ng Diyos. Yung pagliligtas ng tao, na ang tao madala sa kaharian ng Diyos. Na ang tao madala sa kaligtasan. Na ang tao madala sa isang mabuting pamumuhay. And the Lord Jesus is not distracted. He is focused. He is committed. He was intentional sa kanyang ginagawa. That's why if you will read the Bible, talagang ang Panginoong Hesus pumupunta siya sa maraming tao. At kahit na isang ordinaryong tao, kahit na babae na makasalanan. Remember in John chapter 4, babaeng makasalanan, nagkaroon siya ng 5 asawa at ngayon kasama niya sa kanyang bahay ay hindi niya asawa. And yet Jesus went to her and revealed to her the purpose of God for her life. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, ang sino mang sasampalataya sa akin, mula sa kanyang kalooban ay bubukalan tubig ng buhay. Sabi ng babae, Lord, gusto ko pong magkaroon ng tubig ng buhay. And Jesus showed her how. By believing on Jesus. By making Jesus the owner of her life. The Lord of her life. You see, His purpose is clear. To finish the Father's work, bringing salvation to humanity. Maliwanag sa Panginoong Hesus yung gawain ng Ama. Natapusin yung gawain. Ano yung gawain? Yung pagliligtas. Maliwanag sa Kanya yon. Minsan sa atin, hindi na eh.
Sarili nga lamang natin. Minsan hindi pa natin madala sa church. Di ba? Hirap na hirap pa madala yung sarili sa church. That's why, for this year, 2026, pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, magbago na tayo. Amen? Magbago na tayo ng kalooban natin. Hindi yung kalooban natin masunod, kundi yung kalooban. Iayon natin yung sarili natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Makipag-partner tayo sa Panginoon. Amen? Kung ang Panginoong Isus kapartner niya ang Ama, lalo na tayo. Jesus gave us an example to follow His will, His ways, and His purpose. Tingnan natin, John chapter 5, verse 19. Jesus said, "Very truly I tell to you, the Son can do nothing by Himself." Sabi niya, totoong sinasabi ko sa inyo, ang anak hindi siya gumagawa ng anumang bagay sa kanyang sarili. The Son can do nothing by Himself. Ang anak hindi gumagawa ng anumang bagay sa kanyang sarili. He can do only what He sees His Father doing. Ginagawa niya lamang kung ano nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ano ginagawa ng Ama? Ang Ama nagpapagaling. Paano nagpapagaling ang Ama? Dahil yun ang ginagawa ng Panginoong Isus. Ano ginagawa ng Ama? Nagliligtas ang Ama. Paano nagliligtas ang Ama? Dahil yun ang ginagawa ng Panginoong Isus. Ang Ama nagbabago ng buhay. Paano nagbabago ng buhay ang Ama? Dahil ang Panginoong Isus nagbabago ng buhay. Think about this. He said, He can do only what He sees the Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. Kung ano ginagawa ng Ama, ganun din ginagawa ng anak. Ang Ama nagbabago ng buhay, si Jesus nagbabago ng buhay. Pag ang Panginoong Isus, binabasa mo sa gospel, pumunta siya sa isang lugar. That's why in John chapter 4, verse 1, the Bible says, He needed to go to Samaria. Actually, hindi siya papunta sa Samaria, but He needed. Kinailangan niya pumunta sa Samaria ng tanghaling tapat. Tanghaling tapat, alas 12 ng tanghali. Kinakailangan niya pumunta doon sa balon ni Jacob. Bakit? Kasi may babae doon, na babaeng Samaritana, naiigib ng tubig sa tanghaling tapat. Bakit tanghaling tapat? Kasi sa tanghaling tapat, walang taong pupunta doon. Bakit pupunta yung babaeng Samaritana? Kasi walang tao. Hindi siya pagkukwentuhan ng mga marites. Walang marites sa tanghaling tapat. Kasi alam ng mga tao yung kanyang buhay. And the Bible says in John 4, verse 1, Jesus needed to go to Samaria. Sa kanong oras, nag-segue siya. Kinakailangan niyang puntahan yon. Bakit? Kasi ipinakita sa kanya ng Ama, puntahan yon. Pinuntahan ng Panginoong Hesus. Naligtas yung babae. At yung babaeng Samaritana ang naging dahilan kung bakit naligtas ang buong Samaria dahil sa kanya na nagpatotoo na sinasabi niya, narito ang lingkod ng Diyos. Come see a man who told me everything that I did. Halika kayo pumarito kayo, sabi niya. At tingnan niyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin kung anong aking mga ginawa. At nakilala ng mga tao sa lugar na iyon ang Panginoong Hesus. At nagkaroon ng revival sa lugar na iyon. Isang babaeng makasalanan, ginamit ng Diyos na nagbigay ng makapangyarihang pagkilos sa lugar ng Samaria. Kaya pakisabi sa katabi mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen. Pwede kang gamitin ng Diyos. Walang favoritism ang Diyos. Wala siyang paborito. Ang paborito niya lang, yung mga taong naging paborito siya. Amen? Magiging paborito ka ng Panginoon kapag paborito mo siyang kausapin lagi, paborito mo siyang laging sambahin, paborito mo siyang laging purihin, magiging paborito ka niya. Purihin ang Panginoon. Tayo rin po mga kapatid, meron tayong divine assignment na kinakailangan natin tapusin, hindi lamang dapat simulan.
1 Corinthians chapter 3 verse 9, we are God's fellow workers. Kamanggagawa tayo ng Panginoon. This year 2026, since we believe that this year 2026 represents the very name of God, and therefore, because we believe that He is the all-powerful one, God will supply the power. He will supply the power. He will prepare the fields. He will convict the hearts. Siya ang Panginoon na magsusupply ng kapangyarihan sa iyo. Mag-empower ng iyong buhay. Maghahanda ng lugar na pwede mong puntahan. Siya ang Panginoon na mangungusap sa mga tao kapag ikaw ay nagsalita. Pero kailangan natin makipag-partner sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang kalooban. That's why Jesus said, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Tapusin ang Kanyang gawain. Mga kapatid, this is not the year to work for God only. This is the year 2026, to work with God. Amen? Gumawa tayo, makipag-partner tayo na kasama ang Diyos. Why? Because He is our Emmanuel, the God who is with us. Amen? Can we give Him that praise? At ano pa po ang inihayag ng Panginoon sa atin for this year 2026? Third, God is revealing a season of great harvest. Inahayag ng Diyos ang isang itinakdang panahon ng dakilang pag-ani. Mga kapatid, ang totoong pagpapala, ang matinding pagpapala. For me, this is the great blessing na makita ko isang taong naligtas na bagong buhay. Yun ang pinakamatinding pagpapala sa akin. Hindi ako after sa mga material na bagay, even though kailangan natin yon. But the most important thing is the salvation of our loved ones. A season of great harvest of souls is a God-ordained period when His Spirit moves powerfully to bring many people into salvation, transformation, and spiritual awakening. Ito yung panahon ng dakilang pag-ani na itinakda ng Diyos. Pag-ani, pagliligtas. Isang banal na panahon na itinakda ng Panginoon na kung saan ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa isang makapangyarihang paraan upang maraming tao makaranas ng kaligtasan, ng pagbabago, and then spiritual awakening, magkaroon ng revival. That's why we need to be in partnership with God. That the Holy Spirit will become our senior partner. Maging kapartner tayo ng Diyos sa itinakdang panahon ng pagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, ang buhay natin hindi mananatili sa mundong ito. Isang araw papasok tayo sa karya ng Diyos. At pagdating mo sa karya ng Diyos, tatanungin ka ng Diyos, sino ang naligtas dahil sa iyo? Sinong nakakilala sa Panginoong Jesucristo dahil sa iyo? Sino ang nabago ang buhay dahil sa iyo? That's why we need to align ourselves into the will of God and to be in partnership with Him for us to experience this harvest. Pagliligtas ng Panginoon. 2026 is also a year of urgency, mga kapatid. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyong mahal sa buhay. What if nawala siya tapos hindi ligtas? Kaya kapag kami nabalitaan na kung isang tao na wala na, namatay na siya, nasa isipan ko, siya ba'y ligtas? Tinanggap niya ba si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay? Dahil walang ibang kaligtasan maliban kay Jesucristo. Ang simbahan ay hindi makapagliligtas. Ang tao ay hindi makapagliligtas. Pari tayo makapag-akay, isang tao sa kaligtasan.
pero hindi tayo makapagliligtas. Hindi maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kahit na siya pa ang pinakamabuting tao sa ibabaw ng lupa, hindi siya maliligtas. Kahit na marami pang kabutihan ang kanyang gawin, hindi siya maliligtas. Dahil merong isang relihiyon na nagtuturo, gumawa ka ng mabuti, maraming kabutihan para maligtas ka. Hindi po. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng maraming kabutihan. Ang kabutihan ay resulta ng pananampalataya sa Diyos. Kapag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, gagawa ka ng mabuti. Kasi ang pananampalataya ay paggawa ng mabuti. Ang resulta ng pananampalataya, ang resulta ng kaligtasan ay mabuting gawa. Kaya there's an urgency right now. Jesus challenged the mindset of postponement. The time for soul winning, the time for winning of souls is now. John chapter 4 verse 35, Jesus said, "Do you not say there are still 4 months? Hindi ba sinasabi nyo na meron pang 4 na buwan bago mag-ani? Alam po ba ninyo mga kapatid na ang salitang procrastination o pag-aatubili o pagpapaliban, ito ay isa sa pinakamatinding kaaway ng harvest, ng soul winning, ng pagliligtas. Kapag inisip ng tao, hindi, matagal pa naman yung pagdating ni Lord eh. Matagal pa naman yung rapture eh. Then walang gagawin. Jesus saying, do you not say there are still 4 months? Then comes the harvest. Sa kaisipan ng tao, kailangan mo na 4 na buwan bago mag-ani. In the spiritual context of this, sinasabi ng iba, ay kinakailangan muna ng matagal na panahon para tayo ay magligtas o magdala ng tao sa kaligtasan. You know, mga kapatid, nais itong tanggalin ng Panginoon sa ating buhay. This year, 2026, God is breaking the spirit of delay, the someday mentality, the habit of waiting for perfect conditions. Harvest obeys timing. Now is the time. Jesus said in John chapter 4, verse 35, second sentence, Jesus said, the fields are already white for harvest. In the spiritual context of what Jesus is saying, sabi niya yung mga tao, handa na sila na maani, handa na sila na maligtas, handa na sila na maglingkod sa Panginoon, handa na sila. The fields are already white for harvest. White fields means people are ready to receive the gospel. Ang mga tao handa na sila na tanggapin ang mabuting balita. Kailangan nila ng kaligtasan. Sino ang mabuting balita? Si Jesucristo. Si Jesucristo nagpapatawad. Si Jesucristo nagbabago ng buhay. Si Jesucristo nagliligtas. White fields means hearts are prepared and are open. Nung sinabi ng Panginoong Isus, the fields are already white for harvest, ibig niya sabihin yung puso ng mga tao, sila'y handa na, bukas sila para maligtas, para makakilala. Handa na sila, people are ready. The harvest is urgent. We need to redeem the time. Because the days are coming, the days that are coming, the days become evil. Ang mga araw nagiging masama na. Pasama na ng pasama ang araw. Ang panahon natin, pasama na ng pasama. Maraming tao nagiging lalong masama. At kailangan ng masamang tao ng kaligtasan. Kailangan nila ng kapatawaran. The time is right. Souls are waiting to be saved. The harvest is already here. Mga kapatid, ang mga tao, uhaw sila sa katotohanan. People are hungry for truth. Kaya may mga napupunta sa kulto, sa maling reliyon, maling paniniwala. Bakit? Kasi naghahanap sila ng katotohanan at pinangangakuan sila ng katotohanan. This is the time for us to be aligned with God, with His will, to be in partnership with God, to bring the message of salvation for the people.
Because people are searching for meaning. Ang mga tao naghahanap ng kahulugan sa buhay. Naghahanap sila ng katotohanan. People are tired of empty systems. Pagod na ang mga tao sa mga sistema, sa mga kalakalan, mga sistema ng mundo. Di nila kailangan ng programa, ang kailangan nila ay makilala ang Diyos. Maranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. This year, 2026, mga kapatid, I am declaring this. Homes will open. Maraming tahanan mabubuksan. Maraming puso ang lalambot. Maraming tao ang mababaling kay Kristo. That's why we need to pray. We need to fast. Panalangin natin sila. Ipag-ayuno natin ang kaligtasan nila. Jesus is urging His disciples. Ang Panginoong Hesus, sinasabi niya, see what God sees. Tumingin tayo gaya ng pagtingin ng Diyos. Kaya nga kilalanin natin ang Diyos. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos mapagkalinga. Ang Diyos nagmamalasakit. Ang Diyos nagpapatawad. Tumingin tayo gaya ng pagtingin ng Diyos. Act where God is moving. Kumilos tayo kung saan ang Diyos nais kumilos o ang Diyos kumikilos. Doon tayo kumilos. Doon tayo gumalaw. Huwag nating ipostpone ang pagliligtas. In Matthew chapter 9, verse 37, the harvest truly is plentiful. Maraming tao nangangailangan ng kaligtasan. Pero kulang ang mga manggagawa. Kulang yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kulang yung mga tao na nagmamahal ng kanyang kapwa. Kulang yung mga tao na nagmamalasakit sa kanyang kapwa. Mga kapatid, ang tibok ng puso ng Diyos ay tao. Kaluluwa na maligtas. Tayo po'y naniniwala that for this year 2026, God is calling for workers. God is calling for committed people who will work with God, who will become partners with God, na maging kasama ang Diyos, maging kamanggagawa ng Diyos. We believe that this year, 2026, that every believer is a witness. Na tayo po ay saksi. Tayo po ay maging saksi ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, tayo po ay maging tagapagpatotoo tungkol kay Kristo. Kaya nga, we need to develop our relationship with the Lord. For us to be useful for Him. Gamitin tayo ng Panginoon. We believe that every cell group is a harvest field. Balikan natin ang cell group. Balikan natin ang mga Bible studies. Balikan natin yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. And we believe that every gathering is an opportunity for harvest. Bawat pagtitipon, isang pagkakataon na makapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Isang pagkakataon na may panalangin mo isang tao na nangangailangan ng panalangin. Gawin natin ang bawat pagkakataon ayon sa kalooban ng Panginoon. I believe there is an anointing for this harvest as we obey God. Jesus said, sabi ng Panginoong Hesus, ang pagkain ko, gawin ang kalooban ng aking Ama. Nawa sa taong 2026, ito'y maging sustenance natin. Ito'y maging kalakasan natin. Gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Praise the Lord.